umpisahan na po natin. Ito pong ating talakayan. Alam niyo po ba mga kababayan, tila gumawa ata ng eksena kanina itong sina Alputera at LRY mga kababayan dito po sa may Supreme Court na kung saan mga kababayan sinubukan po nilang mag-rally mga kababayan at sinasabi nila na ito daw po yung historical moment na kung saan mga kababayan dinipensa daw nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, basahin po natin etong post ni Alputera mga kababayan na allegedly ay pinipinance mga kababayan ito pong si LRY or aka Small Boy. Kasi sabi po nila dito, today, February 23, 2026, we official filed the petition, a historic moment for all of us. We extend our deepest gratitude to everyone who stood by us and supported our journey from Mindanao to Visayas to Luzon. This has truly been a roller coaster ride, filled with challenges, hope, and powerful emotion. It was a warm and meaningful experiences and one that we will carry with us and never forget. Tay kami naman. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, yan po yung mga ginawa nila para daw kuno matulungan etong si Digonggong mga kababayan na mapalaya daw po sa International Criminal Court. Pero kung makikita nyo mga kababayan, mukhang totoo nga po yung sinasabi ng former Chief Justice na si Serrano mga kababayan o Sarano, na kung saan parang si Bato or si Bato nga mga kababayan yung isa sa posibleng magiging dahilan para po makalabas etong si Digong. Kung aakuin lahat ni Bato de la Rosa yung responsibilidad mga kababayan ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration patungkol po sa ipinagbabawal na bato. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung makikita nyo, yan po yung mga ginawa nitong kampon ni Alputera na allegedly ay pinipinance nito pong si LRY. So yung kanilang petition mga kababayan, dinala na po nila sa Korte Suprema at yan daw po mga kababayan ang sinusubukan nilang gawing pag-asa para mailabas etong si Digonggong mga kababayan. Dumating pa nga sa point na napatanong tayo na paano nila mapapalabas etong si Duterte kung si Sara Duterte mismo ayaw na makalabas yung tatay niya. Ano po, kasi biruin nyo mga kababayan di ba sinasabi ni Duterte tuwing may interview ni Sara Duterte na okay lamang daw po yung kanyang tatay at malusog naman daw po yung pangangatawan. Pero ayon po kay Kaufman mga kababayan, 2 beses daw po na nag-collapse etong si Digonggong habang nasa detention facilities mga kababayan. At ang nagsasabi po niyan ay walang iba kung hindi si Kaufman, kasi nga sinusubukan po nilang gamitin yung sakit-sakita ni Duterte o yung kalagayan ni Duterte para maabsuelto po etong si Digong. Pero the more na nangangatuwiran ng ganyan at nag-iimbento si Kaufman, inilalaglag naman sila ni Sara Duterte. Anyway, shoutout po kay Ma'am Lilian Popogosa magandang madaling araw po sa inyo. So ngayon, basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Abante. Ano po una sa balita? Sabi po dito, Duterte 2 beses na nag-collapse habang nasa detention. Ani po ni Kaufman. So basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito, inihayag ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na 2 beses nang nag-collapse ang dating Pangulo habang nasa detention ng International Criminal Court ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Kaufman, dumara na si Duterte ng malubhang short-term memory loss, ngunit nananatili ang kanyang long-term memory. Sabi pa dito ni Kaufman, he is frail and has collapsed twice while in detention. His condition must be handled with respect and caution. Ani po nitong si Kaufman. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi rin ng abogado na may hiwalay na medical report na inihain upang suportahan ang kahilingan para po sa interim release matapos na hindi tanggapin ng korte ang ebidensya tungkol sa pisikal na kondisyong kalagayan ni Duterte. Ani ni Kaufman, si Duterte ay considerable, weaker, frailer, and grayer at hindi ipinapakita sa publiko just for demonstration. Magsisimula ngayong Lunes, Pebrero 23, which is kanina, ang pagdinig para alamin kung dapat bang litisin si Duterte sa crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra ipinagbabawal na bato. Pero kung makikita nyo mga kababayan parang mukha atang mas lalong nadiin
etong si mukha ata mga kababayan kanina na habang nagpapatuloy yung confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mukha atang mas lalong napadiin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Mamaya, ipapakita natin sa inyo kung bakit mga kababayan. Pero, ang maliwanag po dito, yung mga pagsisinungaling ni Kaufman publicly, mismong sinusoplak po yan ni Sara Duterte. Kasi di ba malimit sinasabi ni Duterte, okay naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, actually nagkausap nga kami, may payo pa nga siya patungkol sa paglalahad ko na ako ay tatakbo sa pagkapangulo, etc. etc. Pero ngayon sinasabi ni Kaufman, 2 beses daw po na nag-collapse etong si Duterte mga kababayan. Alam nyo, lahat ng paraan ni Kaufman sinusubukan niya. Kaso mukha po atang hindi uubra. Hanggang sa dumating na nga po ang point na desperado na yung galawan nitong si Kaufman na pati media sa Pilipinas ay sinisisi na po. Kasi ayon po dito mga kababayan, sa ipinost ng News 5, sabi daw mga kababayan ni Kaufman, it starts with the media. Inakusahan ni Atty. Nicolas Kaufman, led legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa media ang umano nagpapalaganap daw po ng maling konteksto, kaya naging sentro ng batiko sa mga pahayag daw po ni Digonggong mga kababayan, at naging dahilan para gamitin ito kay Digong para idiin po siya sa International Criminal Court. Sabi pa dito, iginiit din niya na sadyang ginagamit ang mga larawang kuha mula sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration upang gulatin ang publiko. Kahit wala umanong ugnayan ang mga ito sa isinasampang kaso laban daw po kay Digong mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po talagang maraming beses na inamin ni Duterte na bukod sa nagtatanim po siya ng ebidensya, maraming beses din po niyang pinatotohanan mga kababayan na siya po talaga ang nasa sa likod ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. May mga time pa nga mga kababayan na sinabi po niya itong mga katagang ito na pagka bumunot, itumba mo. Pag hindi bumunot, itumba mo pa rin. Tapos may pagmumura na mga kababayan para daw po matapos na. Pero ang sinasabi pa rin ni Kaufman mga kababayan, talagang maabsuelto daw itong si Duterte. Ang tanong, kailan? Hanggang kailan mo paaasahin yung mga DD shit na maabsuelto si Digong sa kasong napakabigat mga kababayan? Kasi sabi dito sa People's Tonight, basahin po natin nanindigan si Atty. Nicolas Kaufman, led counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na 100% na inosente si Digong sa AJK mga kababayan accusation laban daw po dito kay Duterte. Ginit din niya sa isang panayam ng ABS-CBN News na ang mga public speeches ni Duterte kung saan inuutusan nito mga pulis na itumba ang mga nasasangkot sa ipinagbabawal na bato na manlaban ay wala umanong halong criminal intent daw mga kababayan, or wala daw pong pagnanais na magpatumba talaga ng tao o gumawa ng isang krimen. Sabi pa dito mga kababayan ni Kaufman, samantala noong Setyembre 2016, inutusan ni Duterte ang mga militar na itumba daw po ang mga kriminal na lumaban man ito o hindi sa mga otoridad mga kababayan. Sabi pa dito, tumba kayo ng 100. 100 din kayo Di pardon lahat kayo. Bahagi ng speech ni Duterte sa 10th Infantry Division sa isang military camp sa Mawad, Compostela, Balay noong Setyembre 2016 mga kababayan. So yun po yung mga time na inuutusan niya yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga kapulisan na magtumba ng mga kababayang Pilipino po natin na naakusahan na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, ay sa human rights group, tinatayang nasa 30,000 katao ang mga naitumba daw po sa panahon ng AJK mga kababayan at madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Habang 6,000 lamang sa official government figure ang naitumba mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo po,
kahit pa sinungalingan to ni Kaufman, kahit gumawa siya ng mga alibay mga kababayan, usabihin man ni Panelo dito sa bidyong ito na puro kasinungalingan, yung mga aligasyon laban po dito kay dating Pangulong Duterte, hindi po nila talaga maiaalis ang katotohanan na may pagkakasala etong si Digong mga kababayan at dapat po siyang managot sa International Criminal Court at sa kamay ng batas. Ano po, so ngayon, sabi daw po ni Panelo, puro paninira ang ginawa nila. Ex-spokesperson Panelo waits on Duterte ICC hearing. So ito, i-play po natin. Mga kapamilya, puntahan naman po natin ngayon si Kat Domingo mula sa The Hague. Kat, kamusta dyan? Nasa labas ka pa rin ba ng ICC? Adrian, naka-break ngayon Ay, pakinggan nyo ang sasabihin ni Panelo. yung pre-trial chamber 1, kaya nandito yung karamihan sa labas ng ICC. Sa ngayon, ongoing yung mga interview sa iba't ibang mga dumalo doon sa pagdinig kanina. Susubukan nating humila for some live reactions doon sa mga abogado, mapa-victims man o mapa-supporter man ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So far, ongoing kasi yung interviews ngayon at naghihintay tayo nung turn natin when it comes to pulling aside some of the lawyers na nandito nga para sa mga biktima. Kanina nakita natin si Attorney Salvador Panelo, nakikita ko siya naglalakad papunta dito sa akin. Nakikain siya doon. Sa bagay mga kababayan, wala naman din magandang sasabihin etong si Panelo kung hindi puro pagtatanggol dito po kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi po talaga nila maiaalis ang katotohanan na malaki ang tsansa mga kababayan na hindi na po talaga makalabas si Duterte diyan po sa The Hague. Kasi nga, lalo na napakagaling mga kababayan nung nitong si Julian Nichols dahil ipinakita po talaga niya lahat, ipinresinta niya lahat mga kababayan ng mga ebidensya with resibo pa na makakapagdiin po talaga dito po kay Digonggong. Anyway, Kuya Rani, may galab shoutout at saka Ma'am Dolly Babes. Sa Duterte supporters ng dinuguan, dito siya nananghali at susubukan natin si Attorney Sal. Attorney Sal! Sir, I'm so sorry. Very quickly, live on ABS-CBN. Sorry ma'am. Mabilis lang, super mabilis lang. Sir, your reaction dun sa first half ng trial, ng hearing, dun sa confirmation of charges ng dating Pangulo, ano po yung initial thoughts nyo dun sa mga naging argumento ng prosecution at ng defense? Gaya ng sinabi kong paulit-ulit, kasi marami na nag-interview sa akin, yung prosecution, ang mga nilatag nila doon ay a repetition of the false narratives they've been dishing out all this year. Nako, hindi masasabing ano yan, mga narrative o paninira kay Duterte. Maliwanag mga kababayan, nakita nyo po. Kita nyo namang mabuti. Nung nagsalita na si Julian Nichols, talagang inilatad niya mga kababayan. Lahat, ano po, actually hindi pa nga lahat pero inilatad niya yung karamihan sa magpapatunay na talagang nakumit ni Duterte yung pagpaplano para po sa pagpapatumba or naging dahilan ng pagkawala ng ilang mga kababayang Pilipino po natin nang hindi dumadaan sa due process. Yan po yung pinakamatindi mga kababayan kanina. Kaya nga sa totoo lang, nung nagsasalita na nga itong si Julian Nichols, inilalabas lahat ng mga ebidensya mga kababayan, yung mga matitibay na ebidensya, halos makikita nyo sa pagmumukha ni Nicholas Kaufman na hindi na po mapakali mga kababayan dahil alam nila na matibay yung ipinapakita ng International Criminal Court na mga ebidensya mga kababayan laban po dito kaya Digonggong. Kaya nga malaki ang posibilidad mga kababayan na si Duterte talaga ay maoblong dito. Diba? Lalo na nung ipinakita na yung pagkakasangkot ni na Bato de la Rosa, ni na Bongo, ni na Aguirre. Diba makikita nyo mga kababayan na talagang nakasalansan yung mga ebidensya. Anyway, tuloy pa natin. Based on surmises, allegations, hearsays, na wala namang kayo ebidensya. Puro paninira ang ginagawa nila. You mentioned earlier na gusto nyong i-mention ng defense yung isang Yeah. point na hindi pa nare-raise, which is? Kasi unang-una, yung mga raise ng mga prosecution, sinagot lahat yun ng defense. Maganda yun. Pero kahit na maganda yung pag-raise ng defense, gusto ko sana questionin nila jurisdiction ng hukumang ito. Kasi walang jurisdiction ito dahil yung mismong batas nila na lumikha sa kanila ay nagsasabi sa kanila, hindi kayo pwedeng pumasok sa isang bansa na may kakayahang umusig. Ay, ang bansa natin may kakayahang umusig. Hindi, at saka mga kababayan, bago naman kasi ang Pilipinas kumala sa International Criminal Court, may nauna na po silang investigasyon. At bilang pagrespeto mga kababayan sa nauna po nilang investigasyon na yon, dapat po nilang tapusin at ipagpatuloy yon mga kababayan kahit na kumalas pa ang Pilipinas sa International Criminal Court. So ngayon, may jurisdiction man niya sa panahong ito ngayon or wala na po silang magagawa kasi nasa kamay na ng International Criminal Court
ito pong si dating Pangulong Duterte. Ang tanging magagawa lamang po nitong sina Panelo at ng mga taga-suporta ni Digong mga kababayan ay maghintay kung si Duterte ba ay maaabsuelto o hindi. Pero ang tingin natin dito mga kababayan mukhang hindi. Libo-libo na pinakulong, libo-libo na inusig. 2 presidente pinakulong natin, 2 senador pinakulong, 1 presidente sinipa. Ano pa bang gusto nila patunayan? So walang jurisdiction, kaya para sa akin nagiging irrelevant sa akin nga itong hearing na ito. Okay, thank you sir for your reaction. Nagmamadali sila ngayon, Adrian, kasi 10 minutes na lang magsisimula na yung hearing. Sinusubukan natin ngayong habulin yung yung defense counsel sa Very quickly, sorry. Live sa ABS-CBN News. Reaction niyo po doon sa mga sa first half nung first day ng pagdinig. Well, masaya kami na natuloy ang confirmation of charges. Tapos maganda pagkalahat ng prosekusyon, ng ebidensya at elements ng crime, yung 3 elements ng crime against humanity na papatunayan namin sa trial. Ang victims naman, maganda rin yung pag-present ng legal counsel namin sa legal team ng mga victims na nasabi doon na pag hindi mo confirm ang charges, lalong titindi yung threats at atake sa mga kaanak ng biktima, sa mga witness. And secondly, dapat lang magkaroon ng trial kasi magkakaroon ng aninag ng justisya ang mga kaanak ng biktima. At pangatlo, maging historical record ang trial. Kasi pag ma-confirm ang charges, magkaroon ng trial, historical record. Nabanggit na namin doon sa submission ng mga victims na hanggang ngayon kasi hindi talaga natahi yung ano ba talaga nangyari ng 6 na taon na yan. Kalat-kalat kasi. Pero pag may trial, magkakaroon ng historical record para maituro sa susunod na henerasyon ang nangyari. Para hindi na maulit pa. Katulad ng sa Germany, sa Hitler, na kung saan tinuturo na rin sa susunod na henerasyon ng mga Aleman anong nangyari ang ginawa ng Nazis. So I guess, ganun ka-importante ang pag-confirm ng charges. It's not only about the justice for the victims of... Ito mga kababayan na confirmation of charges pa lang to. Itong nangyayaring ito. Wala pa sa arraignment mga kababayan. Wala pa sa mismong trial or yung mismong hearing mga kababayan na trial talaga. Wala pa doon. Confirmation of charges pa lang to pero nag-iiyakan na yung mga DD shit. Di lalo na kapag nasa arraignment na or nasa trial na mga kababayan, di baka lalong mag-iyakan yung mga yan. Kasi yung mga DDC iba, nakiiyakan na Hindi na maipinta yung mukha dahil alam nila na mukhang malabo pong makalabas. Etong si Duterte kasi matibay mga kababayan yung ebidensya. 'Di ba? May substansya yung ebidensya laban po kay Digong. EJK, that's also for the kumbaga historical record to ensure that the next generation of Filipinos will no longer support another kind of system that allows na kaliwat kanan ang patayan sa bansa natin. Sir, very quickly, how confident are you? I know it's too early to tell, but how confident are you that this will proceed to a formal trial? Yes, very confident kasi tingnan mo nila lahat ng prosecution kanina 3 elemento ng crime. Widespread or systematic. Madali talagang maebidensya niyan. At pangalawa, against civilians. That's the second element ng crime against humanity. Siyempre, wala namang debate na dyan. Yung pangatlo, with knowledge of that. Ibig sabihin, alam ni President Duterte. So, ayan. So ngayon mga kababayan, ito, ano na natin dyan Ang isa lang naman sa sigurado dyan kung alam ba ni Duterte yung mga ginagawa nung kanyang mga nasa sa ibaba. Kung alam ba ni Duterte yung krimen na nakumit po niya. At alam niyo po ba kung ano yung nakapagpahamak lalo kay Digong? Kung matatandaan nyo, di ba nung naaresto siya mga kababayan, nung 2025, may sinabi siya pagkababa niya ng eroplano or after magpahinga mga kababayan nung eroplano, nung airplane, di ba ang sinabi ni Duterte gumawa siya ng video? Ang sabi niya, lahat ng pananagutan po ay sasaluhin niya. Lahat ng pananagutan, siya na ang bahala, sumalaw mga kababayan. At dahil doon, napatunayan na alam ni Duterte yung krimen na pinasok po nila, alam ni Duterte yung pananagutan na posibleng harapin niya in the future mga kababayan. At ito na nga, nangyari na, inaharap na niya yung pananagutan niyang yon. Ano po, so ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, gaya ng sabi ko kanina, wala naman tayong iba maririnig sa mga kaalyado ni Duterte kung hindi sasabihin nila, walang jurisdiction, pangit yung trial, at walang substance yung mga ebidensya. Yan at yan lang din paulit-ulit yung sasabihin na mga kaalyado ni Digong. Pero ang matindi kasi dito mga kababayan, matibay yung ebidensya laban po kay Duterte. Yun po yung dahilan kung bakit tingin natin mga kababayan na mukhang malabo pong makalabas etong si Digong. At malaki ang pananampalataya natin na magpo-proceed to trial ito.
Ano po, dahil nga makikita nito na may sapat na ebidensya at may matibay na ebidensya para po magkaroon ng trial at litisin etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang komento ninyo, hingil po dyan mga kababayan sa usapin po na yan.